trials, mga pagsubok. Pero ang iyong po mga blessings, di po di mo maihatag niya kanimo. Bisan ang iyong ipangayo, di wala gihatag, pero lain ang gihatag. So praise God. Gawin siya guys, nag-aadlaw na blessings. Nag-aadlaw ko, napalayo ko sa disgrasya, hindi sa paglutor na ko. Blessings sa pamilya, good health sa pamilya. Amen, brothers and sisters, biling Yahweh El Shaddai. Thank you kaayo Yahweh El Shaddai sa tanan grasya ug sa tanan mga pagsuway, mahal sa pauntanin ako tanan sa tabang mo. Amen. God bless us all. Thank you. Nagabi ako din, ako din na salamat ko na sugod na kita pong balay, nahinay, ngayon sakto ako ba dito ako sa ang parabit yan, masayro naman siya na salamat sa puno natin, hindi ka sa puno natin. Happy kayo tanong mga ato mga kaisunan. Amen. Praise the Lord. Thank you, Yahweh. Praise the Lord, pero iyan sumagi. Ayaw, ibago, ganyan kilabuhin. Kung nasigisip ko na langin niya, bisa kung sa giyaw-yaw, magagwanta na sa siya kayo. Patay sa raba. Wala ka. Salamat kayo sa Lord, no? Saya kayo. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Heavenly Father, Yahweh Shaddai and Lord, this evening, we give you thanks to God, we give you glory. We are here to give you thanks to God, to give you glory, because you are God, the most powerful of all things. Again, Lord, thank you for your love, mercy, compassion. Also, Lord, thank you for all the blessings na pinagkaloob mo, buhay na pahiram mo, pagkain, inumin, sa lahat ng bagay na pinagkaloob sa amin. Salamat po ng marami ng Diyos. Muli ka po nalangan ng minsan pa kami katagpuin sa lugar na ito. Again, sa oras na ito kami po humingi ng kapatawaran sa aming nagawang kasalanan sa Panginoon. Sa panalita, sa isip at sa gawa, nagkulang at kumalikan ng Panginoon. Tanayan ko po muli na kami puhugasan ng banal po dugo mula ulo at talampakan upang sa galing muli po dadaloy ang salita at magbibigay buhat kapayapaan sa amin. At i-bless po Lord ang mga kapatid na tumulong sa gabi ito. Pagpalaan niyo po ang kanilang buhay, magkalooban kapayapaan, kagalingan, kagalatan, kagalingan. Lahat ng bigay ng bawat isa, lubin niyo po ng pagkaloob isa. Pa sa pangalan ng Jesus, again I proclaim that all our prayers come to the Jesus. I pray. Spirit, Amen. Palapakan si Lord, hallelujah. Napagpalang gabi, umaga, tanghali po sa ating lahat. At apatiin niyo ang iyong katabi sa mga kapatid. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi natin. Lahat ng magandang gabi, pumalakpak ng malaklas, yung malakpak na hanggang kapag. Malakpak na hanggang maalamit. Hallelujah. Chapter 14, verse 1 of the following verses. It says, do not let your heart be troubled. Trust in the Lord, trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. The gospel of the Lord. Thanks be to God. Again, give the best clap of praise. So, yan. So, mga first time na buhay, mga malakpas sa Diyos. Hindi ganyan po katabi nyo. Gitian nyo muna katabi. Kailangan masaya tayo. Ayan, sa mga kapatid. Pinagpala ka. Pinagpala ka. Dapat ikaw ay makikinig ng salita ng Diyos. Isa pa tanong, pinagpala ba kayo ng Diyos? Sino ang pinagpala? Kasi alam niyo po, sa bawat pagising sa umaga, pasalamat sa Diyos. Kasi ang pinakamalaking pagpapalang natanggap natin, humihinga pa tayo. Amen. Gising pa tayo. Buhay pa tayo. Amen. Diba? Malaking pagpapala yan. Kasi ang iba kasi po sinabing larangan ng pagpapala, financial agad ang iniisip. Diba? Trabaho, financial. Alam niyo, hanggat buhay tayo, binubuhay ng Diyos, huminga tayo, sagot ng Diyos sa buhay natin. Huwag nyo nang isipin yung pangangailangan sa araw-araw. Sinabi ng Panginoon, yung mga mayang na hindi nagtatanim, hindi nag-iipon ng yamang pagkain sa kamalig, giatiman sa Ginoo. Tayo pa kay anak ni Yahweh.
Kaya pag-ibig sa umaga, buhay pa tayo, salamat sa Lord. God, ang Diyos mag-provide sa pangangailangan sa araw. Ang malaga lang, panatiliin natin yung ating paniniwala at pananampalataya sa Kanya. Okay? Kasi ang Diyos ang mag-provide sa lahat ng pangangailangan natin. Kaya hindi mataparisyon. Although may problema, may mga pagsubok, relax pa rin tayo. Dahil ang Diyos hindi natutulog. Lagi nandiyan ang kamay niya para abutin at ipagkaloob ang pangangailangan natin. Amin po ba? Hindi ka naman ang Diyos na mapanik, na problema, na mag-resolusyon ang tao. Kasi ang nais ng Lord sa atin, yung makauntan niyang buhay na ganap at kasiyasiya, according to John chapter 10, verse 10. Para makauntan po ang buhay na ganap at kasiyasiya, hindi magpapanik, hindi mag-worry, hindi po nagkaroon ng anxiety ng mga bagay-bagay na mga distraction sa buhay. Ang dapat na gawin, magtiwala sa Diyos. Dahil ang tao nagtiwala sa Diyos, ito pangako niya, do not let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. Komando utos. So ang tao nagtitiwala sa Diyos, nanampalataya sa Diyos, relax lang ang buhay. Although may problema ka, relax ka pa din. Para magawa ng Diyos ang bagay sa buhay natin, kasi walang bagay na mahirap sa Kanya, walang imposible, magtiwala ka sa Kanya. Kasi walang bagay na mahirap sa Kanya. Di ba? Sa atin, may mga bagay na mahirap sa atin. Pero walang mahirap sa Diyos. At walang mahirap sa mga tao, may Diyos at may pananampalataya sa Diyos. Kaya utos niya, para mawala ang anxiety na yan, fear na yan, worry na yan, panic na yan, para mawala yan, problems, trials, and persecution na yan sa buhay, mga obstacles sa buhay, para mawala yan, utos niya, do not let your heart be troubled. Trust in God and trust also in me. Kapag magtiwala ka sa Kanya, relax. Amen? Although sabihin ng doktor, may sakit ka, may karamdaman ka, may taning ang buhay mo. Parang si Haring Ezekias, may taning ang buhay, may sakit, mamamatay na siya. Anong ginawa niya? Nanalangin siya, umarap sa dingding. Ano nangyari? Inutusan ni Yahweh si Prophet Isaiah. Puntahan mo si Haring Ezekias, sabihin mo sa kanya, narinig ko ang ngayong dalang hati. Nakita ko ang pagluha niya at narinig ko ang pag-iyak niya at manalangin niya. Kaya sabihin mo kay Isaiah, Ezekiel, sabi ni Yahweh kay Prophet Isaiah, puntahan mo siya, balikan mo siya doon. At sabihin mo sa kanya na, narinig ko ang kanyang dalangin, nakita ko niyang pagluha, at sabihin mo sa kanya, hindi pa siya mamamatay. Durugtungan ko pa na 15 taon ng buhay niya. Bakit? Narinig ang Diyos ang dalangin niya? Kasi nagtiwala ka sa Diyos. Nakasabi na kung pamamatay ka na, magtiwala ka sa Diyos. Kasi hindi doktor na hawak ang buhay natin. Ang may hawak ang buhay natin, si Yahweh El Shaddai. At walang bakit na mayroon sa Kanya, pag gustuhin niya, nadugtungan ang buhay natin, dudugtungan niya. Kung may isang pasaganahin ka, pasasaganahin ka. Kung may isang pagpalain tayo, pagpapalain tayo. Mas di ba pagpalain? Malakasin? Maging successful ang buhay? Sino gusto maging successful ang buhay? Kung malakpak na kaya El Shaddai? Ang may pananampalataya, nananalig, yes Lord, amen, I claim right now, I claim it right now, Lord. Because nothing is impossible to Lord, I claim it right now. Yayaman ako, nasagana ako, asat pregnant ako. Because nothing is impossible to Lord, nothing is impossible to Lord. Claim it agad. Ang ating pangangailangan sa araw-araw, huwag yun ang problemahin yan. Amin po ba? Pinangako niya na eh. Di ba? Ngayon, ano ating isipin dito? Ang ating isipin na paghandaan, yung pangako niya, na siya daw naghanda ng ating matira sa langit. At kapag naroon na siya, naghanda ng matira sa langit, muli siya babalik at ihasama tayo sa kanyang karoonan. Ibig sabihin, ang ating target point ngayon dito, yung paano makamta ng buhay na walang hanggan. Preparation siya, eternal life. Preparation. Nandun na siya, naghanda sa atin. Hinihintay niya tayo doon. Di ba? Ngayon, hinihintay niya tayo doon, may bahay na sa langit, bakit nasa lupa pa tayo? Hindi tayo doon eh. May bahay na pa tayo, may mansion na tayo doon, andun na siya. Kompleto na. Bakit andun pa tayo? Bakit gusto niyo ba dito sa lupa? Ba't dito tayo? Kasi, nire-refine pa tayo. Hinuhubog pa tayo. Pilipina pa tayo. Kasi, ang makarating doon, yung pinong-pino na. Wala nang wrongdoing, bad habit of sin. At meron ng relasyon sa Diyos at mga Diyos.
Marahil, kaya marami kang buhay pa ngayon, binibigyan pa na ng Diyos ng chance na magbago, mag-usap, maging totoo. Pinaghandaan yung big event anniversary. Being eager to practice, blah, blah, blah. At katapos na anniversary, nangaluya. Imbes na nga lang lumakas, sumigla, nangaluya. Bakit? Ibang kapoy man, me. Ika po yan, me. Hello. Kaya pahuway siya, me. Pahuway siya, me ka, Diyos. Hello. Ano sabi ni Pablo? Ano ni Lord? Pablo? Huwag niyong bigyan ng pagkakataon ng Diablo. Ang sabi niya sa 1:8, study, aim with 8, the word of God, pray and night. Imagine. Habang may lakas, ibigay mo sa Diyos. Kasi sabi ng Lord, maghanda kayo kasi darating si Kristo na wala nakakalam. Baka nagpahuway ka, nagpaturat-turat ka, hande-hande ka ito, yan po si Lord, nagbilin ka, pahuway mga. Amen? Sa muling mabalik at isama tayo sa kanyang paroonan. Amin po ba? Meaning, babalik ka na sa Kristo. Wala nakaalam mo ka na sa babalik, mangandam ka. Ayaw mo pagka, ayaw kumpiyansa. Pagka po yun ang lawas ni mo, lawas na nga, ang Espiritu, bigutom. Ha? Kasi gano'n, daigin natin yung flesh ng Spirit. Mas malakas dapat ang Spirit sa atin kasi yung laman. Kasi ang Espiritu, nag-iuhaw ng magkilig sa misaya ng Diyos. Ang katawan, tinatamad, napapagod, nananamlay. Kaya dapat palakasin ang Holy Spirit sa atin. Ang ating katawan, para lumakas, kakain yan. Para mag-breakthrough, mabawi yung lakas. Ang ating Espiritu, di mo pinagpakain, katawan na ng katawan na pinagpakain mo, malakas ang katawan. Ang Espiritu, malnourished. At ano panandaan, ang Espiritu ay malnourished. Hindi ka uhaw na makinig ng salita ng Diyos. Pag uhaw ka makinig ng mabuting balita, ibig sabihin, malusog ang Espiritu sa masayo. Pangandaman na to ang muling pagbalik sa itong Ginoo. Kasi sa first verse natin na binasa, about prosperity yun. Sa verse 2 to 3, about preparation yun. Bakit pwede ay handa natin? Darating ang panahon na marami daw kakalikod sa Diyos at manglalamig ang ilang faith sa Ginoo. Kaya i-check mo lang yung faith mo kung wala ba namang lamig eh. Kasi pag nanglamig yan, sinabi ng Matthew 24, the last days, the love of many will grow cold at maraming tatalikod sa kanyang pananampalataya. Pag maglamig ang faith mo sa Diyos, tatamarin ka ng umatayin. Tatamarin ka ng pumunta ng sintet. Tatamarin ka ng umatis sa prayer meeting. Musimba, mag-pray sa Ginoo. Tatamarin ka na. Kasi nang lamig ang faith mo. Pag malamig ang faith mo, wala sa may gawain karoon kasi gigatoman mo. Saka na lang kami magawain kay ipangkapoy man mo. Ay, ibig sabihin yung faith mo, hindi talaga mainit. Hello? Kaya ko sinasabi ito, biblical po ito. Sinasabi ko ito para maging aware tayo. Hindi para pasakitan mo. Ano po ba? Kundi para tabangan. Tabangan na maligpun. Tabangan na maligpun na matupagsalig sa Ginoo. Amin po ba? Kaya mo dapat iksuot. Maligpun na. Patibayin. Panatilihin. Ang ating pananampalataya. Kung siya tubag. Amen! Malakpak sa Lord na malakas. Diba sabi ko lagi, let us keep our faith on fire. Let us keep our faith on fire. Pag on fire yan, bumulan, bumagyo, ayos lang. Tuloy-tuloy. Diba? Ano po ba? Yan po, pangalawa. Ayan, pangalawa. Hindi lang makabain yan. Para kasi pakapatulong na kayo. Pangalawa, ang ipangandam. Una, ang ating pag-ibig sa Diyos. Hindi mawala. Pakasama yun eh. The second preparation we have to do is love. First preparation we have to do is faith. Let us keep our faith on fire. The second preparation we have to do is love. Let our love remain in Christ. Love. Kasi pag nawala ang faith at love mo, ang danger niyan, takbulan na kamutambong. Ayaw mo na mapatuloy, ayaw mo na makinig. Saan ba tayo bumugot ng lakas? Diyos. Sino ang nagbibigay ng pagkain? Ang Diyos.
Sino nagbigay ng hininga, trabaho, buhay? Diyos. Lahat sa Diyos. Kaya wala tayo pwede ipagmalaki sa Diyos. Dapat tayo ngayon ay lumapit, kumapit, magtiwala at mahalin ang Diyos na una nagmahal sa atin. Hello! Pag namatay tayo, saan pupunta? Dalawa lang, impel langit. Okay, at malangit tayo, manatili sa Diyos. Pagkalabit ang faith sa Diyos. At pag-ibig sa Diyos. Ano po ba? Oh, nag-aalam ba ang faith natin? Pag-ibig natin? Palagpakan siya ng malakas. Finally, the third preparation we have to do is kasing-kasing. Kasing-kasing na mawala ang mga tunok, mga kalagot, kaligot-got, kapungot, kasuko, katapiruliran, kaplastikan, katismusahan, pagyawa-yawa, pagyuwo-yuwo, kung sa mandiyata ng katawag yan. Alisin. Amin po ba? Hello. Kasi yung mga bagay na yan, isa sa dahilan yan. Kaya hindi makaabos sa roon ang ating mga hinihiling. Ano sabi sa Matthew 5:8? Mapalad namin malinis na puso sapagat makikita nila ang Diyos. The third preparation we have to do para makapasok sa langit ay ating puso malinis. Blessed are the pure in heart, for okay. Memorize ni Sister Inday. Power na sa Inday. Ano po ba? Yun po, yung tatlong yun, kung nasa atin yan, pinakamahaglok. Yun po, kasi ang pinaka-vital po ay santa para buhay puso, di ba? Sa puso nagmumula ang galit po. Kaya nakapatay ang tao kasi sa galit, puso. Kaya ang kondisyon doon, ihanda natin para makapasok doon, puso. Matthew 5:8, mapalad bulahan kuno ang kasing-kasing na putli. Lagi ka makinig na ang puting balita ng Diyos. Amen? Eh, Manila ka araw-araw. May radyo pa tayo. Dito sa Cebu. Walang TV, walang radyo dito. Was art na gawain, absent pa. Usapan niyo pag refining so on. Diba? Usapan pag refining mo. Hello? May sunod-sunod. Di pa mo takbo sa sinit minsan. May sampot ka. Maglunod ka. Ang ina. Isip ko kayo? Ano sabi no? Saturate your life with God's Word. Dapat naging papatay lagi. Amin po ba? Hello? Ayaw patuyangin ng mag-reluya ta. Ayaw patuyangin kayo. Gusto sayawan na. Pamugnawan niya. Pakulang ng gamay-gamay. Lahi ng mga panahon mo. Di sa matang po. Di mo namuulan. Doon makita kung karniro ka o kanding ka. Karniro, di mo natusunan. Ang kanding, kidlat pa lang. Takbo na agad. Tago. Kayo mga Kristiyanong mga takos sa lang, di mo tambok. Makanding mo na. Nakanding mo na. Yan ang mga reklamador. Kanding niya mo na. Di ba? Kung sabi ni Disciple, ano kayo? Tupa kambing. Tupa! So, pag siya mo dahil, dahil na masultag tupa. Pero hindi mga-absimas mo sa gawa eh. Hindi kanding. Mga naman ang kapatid, yung ka-respeto po sa inyo. Magpatuloy po tayo. Amin po ha. Huwag kayo magsawa. Labanan niyo po yung pagod. Amin po ba? Alam mo, ito ko lang. Araw-araw ang mga tao may problema. Araw-araw ang tao humingi ng panalangin. Gusto mo lang yan nagawain. Kaya nga kayo dito, magpadayon mo kanunay. Amin po ba? Manigamot. Kahit wala na kalat, o kailan tayo maanak. Di ba? Ang magmamana na ka, di na pwede magsisi ng kasalanan. Di na pwede mag-ampok. Ang pabuti ng mga anak, judgment na. Ang wala pang judgment, manigamot na. Minaw para matuto tayo. Eh, po ba? Inimuta kayo. So, kaya mula kayo. Huwag kayong absent. Walang kapoy-kapoy. Kapoy-kapoy, ganyan ka. Iwasan ka sa yawa. Hello. Inimuta kayo. So, magpaka-alab tayo. Magpaka-init tayo. Para lalo tayo pagpakain ng Diyos. I love you. With the love of the Lord. Palapak na siya. Praise the Lord. Hallelujah. Yung ating pangadaman, yung ating si Kristo ay namatay
Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik. Sukat na. Sa wakas ng panahon. Yun ang pahanda natin. Kaya hindi po yan winner-winner. Tayo tumayo at lumapit kay Yahweh Shaddai. Hallelujah, Lord. This is the song, Your Heart. Habang namin po ito, ang awiting ito, meditasyon na pinangalan niya sa Diyos, habang namin awiting ito. This is the song in one voice. Ang aming nais, yes Lord. Likhain mo, Diyos, para sa akin, pusong nalisay, ang aking nais, yes Lord. likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Yes Lord. Isang pusong itinitibok na ika'y pananalan. Ano ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Mapagmahalan ni Diyos na kapangyarihan sa lahat. Ito pong nais namin, Lord, na maging busila kami mga puso sa iyong paninginan. Kaya Lord, alis niyo po sa puso namin ito ang mga bagay na ayaw mo makita, mga bagay na kinamumuhinan mo, Lord, alis niyo po sa puso namin ito. At lubigin po, Lord, ang mga puso ito maging pure heart sa pagkita. Upang sa gayon, Panginoon, ay makapapasok kami sa kaharian pinihanda mo para sa amin lahat. Panginoon Diyos, hiniling ko po na pagpalain po ang mga kapatid na tumugos sa gabi nito. Lahat ng mga pangangailangan, may sa pagkaloob, lahat ng mga problema, magkakakalutasan. May karamdaman, Lord, may sa pamakaroon ng kagalingan sa pangalan ni Jesus ng Nazareth. Also, Father God, i-bless you po mga alithando, mga pre-request. Lahat ng sakit na nakataas, lobby niyo po ng pipaspasan mo, at lobby niyo po na balik sa kanila ng siksik, ligid ng apaw, ayon sa pangako mo ang mga hando at alay nito. Inaking po, Lord God, ang nandalangin namin ito ay nakarating sa lamblukan ng trono. And also, Lord God, pagpalaan niyo po ang mga kapatid ng mga workers sa lugar nito. Coordinator, assistant coordinator, secretary treasurer, ang mga choir. Lobby niyo po na sila po ingatan, pagpalain palakasin at gabayan. I-bless niyo po kami lahat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Sa malakas na Amen! God bless us all and believe it, happy anniversary sa ating lahat. Hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give